natin ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Unang din na po na pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagpiling sa US. Ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa na pinuntahan ng Amerika magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Oo. Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay healing sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino, kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Sa Vicky, mabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo Camilo, personal na opinion lang po, dapat po ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung mga ebidensyang pinipresenta at puro hearsay lamang. Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Camilo sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung decision ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecutor para sila mag-oppose kapag apply ng bail ng accused. No? So mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. About your impeachment, kasi nag-release na statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court, asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to take comment about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi it is within the right of internal procedures now, and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these certain documents. Yan na yung nakalagay, no? Pinag-lista namin ang petition namin. No, ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yun ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil po ito yun, ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay Banwasit mo yun siya niya? mga Banwasan. hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami. So sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa Constitution, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng petition. Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So maraming pong ulit baha ngayon, baka bintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin yung Dolomite Beach isa po sa mga projects na pamilya. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na
ano yan, kaparikayan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? Paano ba natin i-implement yung plano natin? Na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung magtuturo nila ng ibang tao. Kasi nililibot nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inay, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang threatened with security. And you have a message to those people na we're very thankful for this program na na-extend pa siya. Yes. Oh, well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit, yung project namin. So as long as magagawa namin, ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina, ay nag-cater kasi peak hours lang yung libreng sakay. Pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa mga. So, nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned route. Salamat. May bago pong statement, VP si General Torres, tungkol sa mga DDS, wala daw utak. At saka, Ikuan lang na siya. Anti-government. At isa pa, nananawagan sila ng pagkakaisa. At sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ang sa law mo request na, sir? Request natin bakit gusto pa natin kawin si Pangulong Duterte. Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw po na korte sa buong mundo. Lagi ko naman na yung sinasabi, pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako, or may nagsasabi sa akin na kahit ano, tulad niya na nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Tayo lang yan. So, bobo tayo lang. Sabi ko nga po sa iyo, tuwid, baka iulit. Bakit ba natin sa kanila? Anong comment niyo doon? Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Iniinom mo siya ng tubig baha. Opo. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Kasama ba sa option kay PRRD ang suggestion ni Atty. Harry ng domestic legal remedy? Napag-usapan namin yan at napag-usapan namin mga kapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Ma'am, At alam ni Atty. Harry Roque yan. Alam niya. Dahil ilang beses na yan napag-usapan. ma'am, nakinahinduman nga dapat ng Pastor Tibulay sa pangsayon ng BBM. Kung importante ba ang kanang utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Nakinahinduman ka kung kita ba may Pastor Tibulay sa pang-election ni BBM? Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy.
kay President Marcos noong 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, na dumaan din kami kay Pastor Apollo Puguloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron kong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata President Marcos. Nandun. May administrasyon na nag-ipit siya karapot pa sa Ano sila? Mangga nga. Mangga nga. Mangga nga. Mangga. Kasi sa Amerika is i-invite si PBB. Supposedly, wala na pala i-invite siya para sa Pag-usapan daw ang tao. I-invite siya. Asa ang invitation letter? Hey, Invite siya doon sa Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Oo. Any more questions? Ma'am, pwede pa matalang na kung anong God ka ang mga tao ba, curious lang sila about ni Attorney Rocky na nung atong last Saturday wala siya invited pa daw siya sa event. Wala ka na tayo isa-isa i-invita na tanan invited. Oo. And everybody is are where everybody welcome. In fact, dito sa Liberty Street, welcome lahat. Sa lahat ng rally, welcome lahat. In fact, nasaan na yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayo pagkakaiba ng opinion, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema, ay iset aside natin, mag-focus tayo doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong natin ngayon. Isa lang ang goal natin is magawa sa tatay mo. Yes, opo. Oo. Tapos kung ano naman, kung gumamit tayo by analogy, parang ano yan parang mag-asawa. Diba sa mag-asawa, darating yung punto na magtingin na maglalis, magtingin na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, meron kayong mga hindi pagkasunduan, dahil nga, magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero natahimik kayo dahil meron kayong mga anak na kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano ba tawag? Primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Ganun din yun sa atin. Meron marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito.
Ang importante dito ay si President Duterte. Ganun yun. Parang ganun yun. Ah? Hindi pwede lang na Bibi, sa issue po ni Alias Rene, kasama po sa kanyang testimonya before, yung na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao at nag-recant po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-Senado at mga kaalyado natin sa Senado na maimbestigahan yung recantation na yon ni Alias Rene para ma-clear po yung inyong pangalan? Definitely. Kung hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagsilit na mag-present na witness na hindi makatotohanan ang sinabi, ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa po sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto niyo rin po ba mag-file ng reklamo doon sa Alias Rene? No, ang dami. Sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng content of action, sa totoo lang, under Philippine law. Libel, cyber libel, harassment, threat, dami. Pero wala akong na-file ng kaso. Bakit? Kasi maniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas. So, mangyayari yan sa iyo. So, anytime merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, nag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Pinakatawa ko lang kayo kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Pagod kayo sa biyahe. Nainit pa, naulanan. So, pinakatawa ko lang kayo. You're waiting for ano ma'am? December of next year. Soon, sa 2028, mga president natin. Sabi ni kanina, napag-usapan namin yan yung 2028 elections. Sabi niya, kung gusto mong tumakbo, isa ako Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya, kasi gusto ko makampanya. Pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tutulong. Ba't po kaya nagbago isip niya ma'am? Bakit po kaya nagbago isip ni PRD? Kasi dati ayaw ko Ayaw tatakbo na, rin. no? Discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yan eh. Sabi niya, Marcos daw, tatakbo. Sabi ko, Marcos daw, tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang bumoto for a Marcos. Ever.
sa history ng Pilipinas, maging ano na ako, fortune teller na ako ngayon, nakikita ko na ang picture. Sabi ko sa kanya, walang boto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kanto niya? Yes. Ang mga dilawan, pagdating sa eleksyon, pagdating sa selection, piliin nila dilaw. Hindi yung pili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, baka bayan. Sabi ko, kung ang mga bayan pipili, para nila lang give up yung kanilang mainstream filosofiya na ano sila, gusto nilang mabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino na? Buboto? Wala, hindi. Wala na buboto sa kanya na ano, na mga, yung, ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Wala na alam ako. Nagmahay! Nagmahay na ko! Natagam! Nakakasa na ang tagam! Sino ba buboto sa Marcos? Sunod, wala na. Wala na silang kasama. Oh, alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na sila kakayanin ang mga supporters ni Lenny Robredo at tayo ni 2022. So, ano ba yun? Oh, yun, so yun. So sabi ko sa kanya, o sino na boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, yun yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo, Thank you. Any more questions, guys? Yeah. fear ko ay, unang-una, syempre, pag merong feedback ko na ay pagkutaya ito yun, na ay may nangyari sa kanya sa loob na wala ako dito, so kailangan ko pa magbiyahe ng 16 hours para makaabot ka agad dito. At ang pangalawa ay yung magiging malungkot yung kanyang araw-araw. Malungkot siya araw-araw. Kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga merong pumunta dito para bumisita kasi allowed naman bumisita. So, dapat meron talaga pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya. May dumaan na araw na malungkot siya. Kasi tulad ngayon, kanina, hindi natapos yung kwentuhan namin, di ba? Time out na, sabi ng gwardiya. So, sabi ko sa kanya, ay, huwag ka mag-alala pa kasi babalik ako bukas. So, he has something to look forward to every day kasi merong, nandiyan yung paborito niyang anak. Ha? Ni PID? Hindi, claim ko lang yun. Wala naman siguro magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala na ba? Wala siguro. Nag-share na siguro siya sa share video sa show ba? Ang share niya, inside na, pakita niya yung laglag, nangusi na lang. Nangusi. Kasi the last time she was in Bogor. Oo. Kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi, kasi nagtanong siya kung ano daw yung, kailan daw ako uwi sa Pilipinas kasi kailangan mo meeting, mga ganun. Sabi ko, alam mo, paniwala ko, nararamdaman ko na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. Yung, alam mo yan, yung uwi ka na, pero hindi ka pwedeng umuwi. Ganun yung ano ko, oo. Tapos ang ano pa sa akin, ang mas worst pa sa akin ay
yung nakatira ka ba sa hotel, tapos lilipat na naman ng hotel kasi security, di ba? So lilipat na naman ng hotel. Tapos yung kama ko kasi sa Pilipinas, matigas siya. Matigas. Kasi para hindi sumakit yung likod, tsaka hindi sumakit yung... Tapos madaming hotel, halos siguro lahat ng hotel, malambot yung kama nila, di ba? So masakit siya dito sa lower back. Tapos yung unan pa nila,